Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang matinding balita ang pumutok matapos ilabas ni Dayunyor ang ebidensya laban kay Kuting na siyang naging sanhi ng paglaglag sa kanyang mga dating kaalyadong sakim. Ayon sa mga ulat, ang mga inilabas na ebidensya ay nagpapakitang na direktang pagkasangkot ni Kuting sa mga illegal na gawain at katiwalian. Tila hindi na kayang itago ng mga dati niyang kasama ang mga pagkakamaling nagawa neto. Kaya tuluyan na nilang itinalikuran si Kuting. Laman ng mga dokumento ang mga transaksyon, nagdadawit kay Kuting sa mga gawain naglalagay sa alanganin na seguridad ng publiko. Ang mga kaalyado niyang nagpakitang loob noon una ay nagdesisyong ilantad ang totoo para sa pansariling kaligtasan at upang mailayo ang kanilang pangalan sa kontrobersya. Ikinagulat ng marami ang mga detalye sa ebidensya na naglalaman ng listahan ng mga kasunduan, pondo at mga operasyong pinamumunuan ni Kuting. Dahil dito, nagkaroon ng kaliwat kanan pagtuligsa mula sa publiko at marami ang nananawagan ng hustisya, agaran aksyon mula sa pamahalaan. Ang hakbang na ito ni Dayunyor ay itinuturing na isang matapang na desisyon, lalo't piniling isakripisyo ang kanilang samahan upang maipakita sa bayan ang tunay na nangyayari. Ang mga sumusuporta kay Kuting noon ay tila nag-iba na rin ng pananaw at marami ang nananawagan na mapanagot siya sa batas. Samantala, nananatiling tahimik si Kuting sa gitna ng mga aligasyon, ngunit malinaw na labis itong ikinagalit ng mga mamamayan. Tumaas ang tensyon sa paligid at maraming nag-aabang sa magiging tugon ng mga kinauukulan sa lumalalang isyong ito. Ang reputasyon ni Kuting na dati ay malinis sa mata ng iba ay tuluyan ng nasira dahil sa paglabas ng katotohanan. Ang hakbang ni Dayunyor ay nagpapakita ng pagkakaisa ng may mga malasakit sa bayan na tumitindig laban sa katiwalian. Maraming umaasa na itong simula ng mas malawak na pagsisiyasat at posibleng paglinis sa hanay ng mga taong sangkot sa kasong ito. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nakakalungkot po ang mga nangyayari ngayon dahil wala talagang gobyerno. Bakit walang gobyerno? Nakita niyo naman yung mga tao na umiiyak. Bicol, Batangas, lubog. And now, Metro Manila, lubog. Di ba? Recently, may napanood ako somewhere in Cubao na sobrang lakas talaga ng hangin, natumba yung mga bystanders doon, excuse me, nakatambay sila dahil nag-iintay para humupa ang baha. Then, may mga hospitals sa Batangas na lumubog. You know, yung ganitong situation, mga kababayan, na dapat talaga kayong mga pangapalangga ko ay gumawa kayo ng aksyon. Ulitin natin, ang inyong mga senador at mga kongresistang mga kawatan, senador, mga kawatan niya mga yan, pinagkakaabalahan yung Pogo hanggang ngayon, kahit nakasagsagan na lumulubog ang ating mga kababayan, ay pinagkakaabalahan nila ang hearing dyan sa Pogo War on Drugs kay Pastor Kibuloy na hindi po yan ang issue ng ating mga mamamayan. 2 milyon, 3 milyon na ba ang lumubog ngayon, ang nawalan, ang displaced, at lumubog ang mga bahay, lahat, you know, mga kagamitan, everything, mga sasakyan ninyo na pinaghirapan. I don't know, ano ba mangyayari sa mga sasakyan na yan? Patutuyuin nyo ba yan? Ibibilad nyo sa araw para, you know, umandar muli? But anyway, katulad nga ng pag-usapan namin ni Atty. Vic Rodriguez, yung mga ganyang pagbibintang sa tao, kung siya man ay talagang nakita nila na may pruweba, well, i-present nila yung kanilang mga peking,
peking mga testigo. Dapat ay dinadala na yan sa korte. Pero dahil ito po ay utos ni Satanas, ni Bangag, para, para syempre ibagsak ang mga Duterte, kaya naman patuloy na nagiging clown, nagiging, nagiging katawa-tawa itong Senado at Kongreso. Na sa kagsagsagan sana ng ganitong klaseng problema, kung ginawa nila ng tama ang kanilang mga trabaho, kung ang mga pondo sana ay napunta sa tama, hindi po lulutang o lulubog sa baha ang ating milyong-milyong mga kababayan. Kaya nga nakakagalit. Sabi ko nga mga kababayan, kung meron lang ako kapangyarihan, tunawin silang lahat. Tinunaw ko na ang mga Jotang Ginimes. Yung pinong-pino na pagkatunaw na hindi na sila mag-i-exist kahit kailan. Now, okay? ang pagpatuloy na paghirap ninyo, ano ginawa ng ni Bangag Jr.? Magpapa-briefing ang Jotang Ginimes. Briefing, ganyan. Ang briefing na ganyan, dapat nakikita na kung paano nyo nare-rescue ang taong bayan. Ulitin nga natin mga kababayan, ang baha, ang bagyo sa atin ay every year po yan nangyayari. Kumbaga, yung klima na yan ay nandyan na yan sa Pilipinas. So, dapat pinag-aralan na yan ni Bangag Jr. ng kanyang mga team diyan sa National Disaster Eclabush, diyan sa Pag-asa, DSWD, lahat yung mga interagencies na kung saan in charge dito sa ganitong kalamidad, pinag-usapan na niya, nag-assign na siya ng mga taong makakatulong kung paano magkakaroon ng preparedness, even not 3 days before, even pag-upo pa lang niya. Kumbaga meron na dapat mga plano. Ano yung mga plano? Di ba? Ulitin natin, yung pagtatanim ng mga puno, yung paglalagay ng mga barriers, yung term na ginagamit nila, yung tawag dito, yung reforestation, yun nga, yung pagtatanim ng puno ng mga puno para hindi ito basta-basta maggumuho ang ating mga lupa. Pero paano nga magtatanim ng puno, mga palangga? Okay? Paano nga maglalagay ng mga barriers? Kayo po na milyon-milyon na yung lumulubog. Nakaluluoy, nakawawa talaga ang inyong sitwasyon. Nakakalungkot. So, sabi ko nga, dapat talagang mag-speak up day kayo. By the way, mga kababayan, bago ko makalimutan, gusto ko lang pasalamatan kasi mayroon kaming relief drive ni Kathy at yung mga kakaibigan natin. Gusto ko lang pasalamatan ang aking palangga na na nagbigay ng tulong para sa ating mga kababayan. And Kathy Binag is there in the Philippines. Ako po ay coordinator lamang. Gusto ko palang salamatan si Miss Alicia. Okay, Miss Alicia Rilliora. Madam, thank you so much po. Ma'am Rebecca Misenas, thank you so much. Ma'am Nancy Ignacio na hindi ako hinihindihan tuwing lumalapit ako ng tulong, humingi ako ng tulong sa inyo. And of course, si Ma'am Eileen Hamison. Thank you so much at sa mga darating pang mga palanggang maging partner ng effort namin ni Cathy. But balikan natin. So mga kababayan, lalo na po kayo dyan ng mga halos lahat naman yata biktima ng baha at bagyo nitong nangyayari. Dapat pag-upo pa lang ni Marcos Jr., inunan niya na yan kung paano proteksyonan kayo dyan sa mga area na yan. Di ba? Like, yun nga, sa agrikultura. Kasama sa agriculture, yung pagtatanim, yung mga programa na yan. At kasama sa mga programa na yan, makakabigay ka pa ng what? Ng trabaho sa taong bayan kung suportahan mo yung ating mga magsasaka para magkaroon ng trabaho. Kasi once na nagkaroon ng proyekto ang gobyerno para magtanim kayo ng ganito ng ganyan, let's say mga kung ano man ang puno o yung mga fruit bearing trees, di ba? Mapapakinabangan yun, yung prutas at the same time yung puno mismo ay hindi ka agad-agad, kumbaga yun ang magsisilbi na tagakapit
Okay, tagakapit dun sa mga lupa, yung mga ugat noon para hindi magkaroon ng landslide o yung mga pagbaha, landslide at pagtipak ng mga lupa. Kasi nga dapat pag-upo pa lang ng isang presidente, ng isang namumuno, ay meron na siyang plano. Meron ng nakalatag para ma-sustain ng buong bayan na kahit bumagyo, bumaha, lumindol o kung ano pa man, ay hindi basta mauuga o hindi basta matitipak ang mga kalsada, ang mga what do you call it? Bridge o mga tulay. So anyway, nakita ko mga kababayan, may nag-viral diyan. May nag-post na yung natipak na mga sa Bicol, natipak na mga na mga lupa, parang skyflakes lang daw. 'Di ba dapat ang mga lupa, ay ang mga lupa, not lupa, semento. Yung semento ba sa daan? 'Di ba dapat makapal yan? Meron ba ditong nakakaalam patungkol dyan, engineer or dating DPWH, gaano po ba kakapal yung dapat na isinisemento? Eh yung nakita natin parang ganito lang. Sabi nga na nag-comment, parang skyflakes lang mga kababayan. Kasi walang alam ang Pangulo ninyo. Dahil mismo huli-huli sa camera na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Stress na stress siya, pero ngayon, ang pinapakita niya dyan, pa-picture-picture, kunyari nagtuturo-turo sila sa mapa, da-da-da-da. Talagang sobrang acting 101 lang. Walang sustainable plano even before. Bago pa itong kalamidad na to, bago pa siya nagtalak na 5,500 flood control, bago pa siya nagtalak na pinagmalaki niya during the State of the Nation address ng Kadyutahan ng Kabangagan. Di ba? Wala, na fact check na nga siya noong July. Hindi pa niya pinag-igihan. Ngayon mas malala. Kaya kayo mga kababayan, 2 milyon, 3 milyon kayo dyan sa Metro Manila, sa, yung mga nasalanta. Ha? Pababayaan nyo na lang ba na mauulit pa to sa inyo? Kasi ang bagyo daw ngayon ay yung may mga parating pa na bagyo at parang ang sabi nila ay magkakaroon ng parang Fujiwara effect, which is, iikot, babalik sa sentro yung bagyo. Kumbaga, mas lalong magiging malakas ang impact kapag nangyari yon. Nakita nyo, mga palangga, hindi nila pinaghahandaan ito. Kasi nga wala silang pakialam sa inyo. Di ba dapat yung mga structures, di ba yan ang pinagyayabang ni Kuting, magbabuild tayo ng mga infrastructures, eklabus. Hindi ba dapat yung mga infrastructures na yan, sabi nga, tulay, kalsada, building, dapat yan ay typhoon resistant o earthquake resistant na kahit pinaka-signal, 1 million signal number, na yan, pinaka-highest signal number, ay mag-hold pa rin itong mga building, itong mga tulay, itong mga kalsada. Nakita sa social media mga palangga, parang idinikit lang. Kaya tama yung sabi ko yung ginamit nilang pangdikit, imbis na mapulido ba, na hindi yung semento at saka yung buhangin, di ba? Pag nagsisemento ka, dapat solido dyan, di ba? Yung nakita natin, ang nipis lang, parang papel. So, ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, bago pa itong nangyari itong lindol na to, sinasabi ko na yun sa inyo na ang ginagawa nila, substandard, para lang may maipakita na may project. O kunyari, tulay, kasi malay ba ng ordinary citizen? Pag may nakita ka bang kalsada, susukatin mo pa ba kung ilang inches? O ilan kayang inches itong pinagawa nito mga buwakan ng ina dito na mga politiko na ito, itong mga DPWH na to, susukatin mo pa ba? Siyempre, as a common citizen, common tao, di ba? You are busy doing or living para sa buhay mo, sa pamilya mo. Wala kang panahon dyan para sukat-sukatin o i-check kung substandard ba yan o hindi. Kaya nga tayong merong regulatory, meron tayong gobyerno kasi sila ang nagre-regulate na hindi maging substandard ang mga proyektong yan, ang mga kalsadang yan. At yan nga, sabi ko, typhoon resistant, earthquake resistant, kung pwede nga, fire resistant, kasi pwede rin magkaroon ng mga ganong kalamidad. But anyway, wala. Doon naman tayo pa, ulit-ulit tayo, babalik tayo sa dinakaw ng mga buwaka ng inang bangag na presidenteng ito, pamilya niya, mga alipores niya, yung
pera na para sana magkaroon kayo ng mga structures or mga infrastructures na ito ay hindi basta-basta magiba. Di ba? Hindi basta magiba ng bagyo. Alam niyo, isa sa mga pangarap ko, well, dito naman sa California, wala naman ganun na klaseng weather na bagyo. Alam mo, isa sa pangarap ko na makikita ko sa taong sa Pilipinas, dahil sabi ko, magagaling ang Pilipino, masipag and everything. Yung hindi, yung mga bubong natin, hindi na lang yero eh. Yung sobrang maganda na parang uniform, matibay, pag nagkaroon ng trabaho ang mga Pilipino, nagkaroon ng maayos na disenteng pamumuhay. Pero paano nga kayo magkakaroon ng ganyang disenteng pamumuhay? At paano kayo magkakaroon ng ganyang bahay na kahit paano uniform, when I say uniform, ay regulated, di ba dito sa, ewan ko sa inyong bansa, Japan, Europa, Amerika, hindi ka basta-basta nagpapatayo ng bahay na katulad sa atin, gaganon-ganon mo na lang, tagpi-tagpi, di ba? Dapat may sinusunod kang regulasyon. Paano nga susunod? Paano nga mangyayari? Dahil mismo yung mga budget na supposedly na binibigay, nalalagak sa mga government projects, binubulsa ng mga hayop na yan. Nakita ninyo ni isang rubber boat, wala. Zero. Tumatawag sa mga hotlines, walang sumasagot. Nakita nyo po yan. Kayo mismo na mga biktima kayo ngayon. Tumatawag kayo, narinig mo na ko, walang sumasagot. Sabi ng bata na delagitan na tumatawag. Tumatawag kami, walang sumasagot. Sa hotline, walang boat, walang rubber boat and everything. Kasi ang matinong presidente, in fairness, during the past administration, nakita ninyo, nandoon kaagad yung mga rubber boats na yun. Ando doon kagad yung mga rescue team. Kasi again, hindi nga bangag ang presidente nyo noon. Nagmumura at minumura ang mga kawatan, minumura yung mga adiktos katulad ni bangag, pero nakikita nyo yung aksyon. Dito ngayon, kumakamot-kamot ang presidente, ano ba yan? Nire-report sa kanya, ito yung mga kalamit, ito yung mga naapektuhan. Ano gagawin natin? Ipinapakita niyang wala siyang alam. Ibig sabihin, punong-puno, siguro ng white powdery substance yung utak niya. Kasi hindi siya makapag-isip. At ang matinong tao, kapag alam mo nakatelevise ka, tapos alam mo na magre-reflect sa'yo as a leader, hindi ka magpapakita ng kahinaan. You will do your best para ipakita sa mamamayan na hindi sila maging hopeless. Na ay, ang presidente pala ay talagang magaling, the way na mag-isip, on the spot sa mga problemang ito, Pero hindi, anong gagawin natin? Hindi sana magkakaganon kung hindi siya bangag. At hindi sana magkakaroon ng ganong impact na mga nasira, mga kababayan, nasira ng mga kabuhayan ninyo kung before ay pinaghandaan na nila. Kung hindi sana nila ninakaw. Ulit tayo, yung mga infrastructure na yan, dapat yung mga barriers na, hindi dapat pumasok ang tubig and everything, di ba? Mga public buildings, etc., ay hindi na nila dapat ninakaw. Meron ba taga Bicol, taga Batangas? Meron bang warning sa inyo, Palangga? Meron man lang warning sa inyo na, oy, magbabagyo, o dapat eto dito ka lumapit. Ang matinong, kasi ganito yan, Palangga. In my own, may simple capacity right now. Kung ako ang nandiyan, barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilang barangay yun? 100. Yung pera, bawat barangay, dapat may rubber boats. Dapat yung mga barangay na yan, konektado sa DSWD, nandiyan may nakaabang na what? May nakaabang dapat dyan na relief goods. Yung mga first aid. Kasi di ba ang pinakauna dyan na magre-responde sa'yo, barangay. Kaso pinupolitika ng mga buwaka ng ina, pupunta pa sa DSWD, kukontakin ng mga jutang dinimis sa Kongreso, senador, mayor, governor, tapos ilalagay pa yung tarpaulin, katulad ginawa ni Elizalde-Co, yung mga putang inang yan, si Romualdez, nilagay pa ang kanilang mga tarp bago sila mag-release ng truck, bago sila mag-release ng mga ayuda. In fairness, dito kay Inday Sara, nakita ninyo? Yung unang, may hot meals. Right there and then, nagbigay ng hot meals ang
opisina niya. Kahit, kahit tinapyasan nila ng budget o ayaw nila bigyan ng budget. Kasi yun yung pangangailangan ng tao. Sa moment na yan, nasarado, walang tindahan, lahat na wash out na, di ba, tubig, dapat meron diyang hot meals. Kaya naman yan i-provide ng gobyerno kung hindi nila nanakawin. Di ba, dapat may nakaabang dyan na life jackets. Mura lang yan. Kayang-kaya yan. Rubber boats. Any materials na pwedeng gamitin in terms of, in time of crisis. Kung matino ang gobyerno ninyo. Pero ngayon palang magmi-meeting, briefing, kasi ano gagawin natin? Butangin na kasi bangag ako eh. Like kasi ako sumisinghot. Kaya hindi ko alam, ano ba? Tapos pababayaan yung matapos yung hayop na yan. Huwag nyo nang paabutin yan ng Pasko. Hindi nyo na dapat pinapaabot ng Pasko yan. Kayo mga nabiktima ng bagyo, kayo nabiktima ng baha, ngayon yung mga kotse ninyo, mga kabuhayan ninyo, mga diploma ninyo, lahat nadurog na. Saan kayo kukuha? I hope walang mga eskwelahan. Okay? I hope walang mga eskwelahan na mga nalubog. Yan ang problema sa atin sa Pilipinas. Dapat yung mga public buildings na yan, katulad ng mga eskwelahan, private or public. Kaya nga may regulatory yan, dapat yan protektado ang mga building na yan kasi dapat pinipreserve yung mga dokumento katulad ng mga public documents o katulad nga ng mga diploma na yan or anything na pwedeng gamitin ng tao sa buhay niya in the future. Kasi dito sa Amerika, bilib na bilib ako eh. Yung mga panahon pa ng mga sinauna, pupunta ka sa library, makukuha mo, lahat pakita mo. Pero sa atin, meron ba tayo sa history natin na makikita natin, ano kaya itsura ng 1920s, 1910, 1915? Meron ka makikitang mangilan-ngilan. Pero walang available sa library. Hindi mo makikita lahat kasi bakit? Number one, tiwali ang mga politiko. Yung iba dyan, dinudukot, tinatapon, sinasabotahe, pag nagpalit-palit ng gobyerno, kung ano mang kasabotahe ang ginagawa nila. Or, yung pinaka-major na nangyayari kapag may bagyo, baha. Yan ay nadudurog. Dahil walang kwenta ang gobyerno natin, katulad na lamang ngayon sa bangag na gobyerno. Lubog na lubog kayo, mga palangga. Okay? Sabi ni Sky, dapat nakasulat sa tarps nila, ako epal. Yun na nga eh. Inuna pa ang pagsusulat ng tarpaulin. Imagine mo mga kababayan, lahat ng nakikita niyo sa tarpaulin na yan, ngayon sa kasagsagan, huwag niyong iboto ang mga buhakan ng Genimis na yan. Ibig sabihin na isip pa nila sa kanilang utak pulburon na kailangan isulat ko muna yung pangalan ng Ako Bicol Chuchuchucho. Sulat ko muna yung pangalan ni Tambalustos, aka Mr. Bribery. I'll talk about that bribery issue. Ayoko lang ngayon kasi mas gusto kong tumutok dito sa sitwasyon ninyo. About Mr. Okada, the Okada Manila, I'll talk about that later, na expose natin yan sa inyo. But gusto ko kayong pukawin. Hindi pa po ba sapat, mga palangga, mga kababayan, ang nararanasan ninyo? Katulad na naman yung Congressman Villafuerte dyan, na nag-vote ang gago, tapos namigay ng 500 pesos. Okay yun. Di ba? Hindi ba dapat ang binigay niya ay yung emergency kit, yung hot meals, or yung pinaka basic needs ng tao on that moment? Kasi galing ka sa baha, lumangoy ka. Alam mo, pag galing ka sa baha, lumangoy ka, nangurog-kurog ka dito dahil umawa ka sa puno. Ang isang tasang lugaw o isang tasang sabaw ay ginto yun para sa mga taong galing doon sa baha na yun. Bakit ko alam yan? Na-experience ko yan noon. Yung lugaw lang, dahil nabasa, pati bugas nyo, nabasa tanan. Paano ka makaluto? Pati bugas nyo, ilagpas tao yung baha, di ba? Ang mga bugas, mga damit nyo, wala. Kawawa naman kayo mga palangga. Siyempre, ano ang basic needs ng tao? Ang pera, oo, kailangan natin yan. Pero yung moment na ganun, humigop ka ng kalahating tasang sabaw o kanin o whatever man lang na may mahigop ka. 'Di ba? Mare-relieve yung yung feeling ng pagkagutom mo. Sabi ko nga, para
para kang nakasungkit ng ginto kasi naibsan ang kagutuman mo. Nakita niyo, napag-usapan namin ganyan, Attorney Vic, magkapatid ba yun? Magkakamag-anak? Hilera, nalunod. May isang tatay, di ba? I think, may ilan na ba ang bilang ng mga namatay ngayon, mga palangga? May aabot na ba ng 100? Kasi the last time I checked, nasa almost 50. Buhay yan. 50 katao. Wala ba silang concern sa 50 katao? Pero yung isang tao, si Kibuloy, nagpadala ng libo-libong mga kapulisan. Si Kibuloy lang yon na pwede namang kasuhan kung meron silang talagang nakikita na may ginawa si Pastor Kibuloy. Yang mga ginawa, yung mga hinayupak ng gobyerno ng Bangag, yung libo-libo na yan na mga AFP o mga polis, dapat yan nakaantabay na yan sila doon. Bago pa kayo na landslide, bago ka ba yun na doon nakatambay na ang mga sasakyang himpapawid, katulad ng mga helicopters, di ba? Ngayon, nagbida-bida si Bangag, gamitin natin mga sasakyang pandagat, sasakyang panghimpapawid, kaputahan. Ngayon pa lang gagamitin, aanin mo ang damo kung patay ng 50. Aanin mo ang chopper. Paano mo mali? Kung nandoon sana yan, nakaantabay, dahil na-detect naman yan, na-predict naman yan ng Pag-asa na ganitong araw babagsak ang ulan na malakas. Dapat yan, naka-standby na. Yung mga rubber boats naka-standby na. Hindi yung pupunta ka pa sa Mindanao, mag-briefing ka pa. Tapos isasabihin sa'yo, sir, sasabihin ni Remulla, John Vic Remulla, DILG Secretary, sir, ito nangyayari, possible na daw po yung ganitong daan. Anong gagawin natin? Hindi pa kayo gising, mga palangga? Pagkatapos ng baha na yan, kung gusto nyong mabago ang buhay ninyo, get out from your houses, go to the street, at murahin nyo at ipahayag nyo ang inyong hinanaing sa kawalang gobyerno sa bangag na administrasyon. Milyon-milyon kayo. Iilan lang yung mga inayupak na yan na nakikinabang sa pera ng bayan. Ulit-ulitin natin yung flood control na ibinida niya na 1.4 billion per day. Kung yung 1.4 billion per day ay nilagay po yan sa infrastructures, sa pinag-usapan natin kanina, mga typhoon resilient, resistant structures o buildings, hindi yan mangyayari sa inyo. Hindi po sana nabasa ang inyong mga sofa, hindi sana nabasa ang inyong mga computer, mga laptops. Kumusta yung mga laptop nyo? Alam mo, I was worried about you. How much is that? Yung mga electronic na yun. Yung iba, nagtatrabaho pa yan 1 taon bago ko nakuha yung mga laptop na yan. 1 taon yung TV ninyo. Di ba, napag-usapan na natin yan. Hiningi nyo yan kay ate nyo, kay kuya nyo, kay tiya ninyo, kay lolo't lola sa ibang bansa. At ang mga kamag-anak nyo, mga nasa ibang bansa, mga OFW, hindi kami namumulot ng pera dito. Pinag-iipunan, pinagtatrabahan, pinagkukuskusan ng mga bahay, mga domestic helper, para maibili sa isang iglap lang dahil palpak at walang gobyerno at walang alam si mga junior na wash out, na tapo na. Ano gagawin niyo palangga? Papatuloy na lang kayong ganyan? Walang sustainable planning ang gobyerno ninyo para sa inyo. And another point, water supply.